Hello, hello mga minamahal kong kaluyalista at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Nandito na naman si Ate Lads ninyo na makipagkwentuhan sa mga nangyayari at maibigay ko din ang aking nararamdaman tungkol sa mga taong gustong sumira sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo. At gusto ko rin batiin ang mga sobrang panatikong Duterte Balahura supporters. Magandang oras din sa inyo. Sana ay nakapagmuni-muni na kayo at pipiliin na ninyo ang tamang landas. Okay, alright. Alam ninyo, si Sara Ximenet Puset, noong nasa Netherlands siya, naghasik ng kanyang maitim na tinta as pusit. Dahil noong nagsalita siya, sa harapan ng maraming tao, ang bukang bibig niya ay siraan ang ating Pangulo. Bakit kaya ito na lang ang kayang gawin ni Sara Duterte Ximenet Puset, ang siraan ang ating Pangulo, na hinaharangan niya ang lahat ng mga magandang proyekto ng ating Pangulo. Ikaw ba ay isang sagabal? Ikaw ba ay isang sagabal, malaking sagabal ng pag-unlad ng ating bansa? At ikaw hindi ka nahiya sa balat mo, sa mga tattoo mo, sa katawan mo, hindi ka nahiya sa mga tattoo mo. Nakitang-kita kahit anong parte ng katawan mo na punong-puno ka ng tattoo, hindi ka nahiya sa mga tattoo mo. Okay? Na pag-resignin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, to tell you, Sara Duterte, nagtatrabaho na tahimik. Nagtatrabaho na hindi niya kailangan manira ng kanyang kapwa para siya ay aangat. Samantala ikaw, typical kang isang Pilipino, o diba? Diba? Sa mga nanonood, typical na Pilipino ang isang tao na gustong sirain ang kapwa niya Pilipino o kapwa niya empleyado kung saan sila nagtatrabaho para siya ay ma-promote o kaya siya ay maiangat. Ganyan ang ugali ni Sara Duterte, ugali ng typical na Pilipino na kung kahit saan magpunta, sisirain niya ang kapwa niya na nagtatrabaho para siya ay umangat. Ganon ang karamihan na ugali ng isang Pilipino at ikaw ay isa na doon, Sara Duterte Ximenet Puset. Hindi ka nahihiya sa mga tattoo mo sa iyong katawan na sabihin na mag-resign ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Para ano? Para ikaw ay papalit na maging Pangulo ng Pilipinas? Over my dead body, Sara Duterte. Hindi ka namin hahayaan na maupo bilang Pangulo sa Malacanang sa Pilipinas. Hindi ka namin hahayaan, ayaw namin sa iyo. Tatandaan mo yan, ayaw namin sa iyo. Dahil nakikita namin at naririnig namin kung paano ka mambalahura, kung paano mo ginastos ang milyon-milyon na pera sa confidential fund. You spent it in 11 days? Kahit siguro isang bilyonaryo, hindi niya kayang gastusin yan. 1 million sa isang araw. Pero ikaw, 125 million na tumataginting, you only spent it in 11 days, including Christmas,
Boxing Day, holidays, and New Year's Day. Nakakaduda. At yon ang ang defense mechanism mo, Sara Duterte. Ito ang tandaan natin, mga kapwa ko loyalista. Ang defense mechanism ni Sara Ximenez Poset ay sinasabi niya lagi na pinopolitika siya. Ikaw ang mahilig mamulitika. Sinasagot ka na ba ni Bongbong Marcos sa mga banat mo at paninira mo sa kanya? Never. He never opened his mouth to answer you back. But he is working quietly para sa ganun hindi siya madistract sa mga paninira mo sa kanya. Mahiyahiya ka sa mukha mo. Mahiyahiya ka sa mga tattoo mo sa paa mo. Na para kang isang hindi ko alam. May opisyal ba sa Pilipinas? May opisyal ba? Ikaw lang ang may tato. Ikaw lang ang nakakitaan ko ng tato, katulad ni Pulong, kapatid mo ni Baste. Sila lang ang nakakitaan ko ng may tato. Kung meron man, hindi ko pa nakikita. Pero ikaw, ang lagi kong nakikita tuwing lalabas ka sa TV, may nakikita akong tattoo mo. Kaya huwag mong sasabihin na mag-resign ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya-hiya ka sa mga tattoo mo. Nakakagalit ka na talaga, Sara Duterte. Wala ka nang ginawa. Ikaw na ang balakid ng pag-unlad ng Pilipinas. Kung may magandang ginawa ng Pangulo, sisirain mo. Anong klase kang ina? Isa kang ina ng Pilipinas at ang tatay ay si Pangulong Ferdinand Marcos. Anong klase kang ina? Ang isang normal na ina, ikaw, ilang beses ka nang umalis sa bansa mo at iniwan mo ang mga anak mo, mga Pilipino ang tinutukoy ko, dahil bawat pag-alis mo kasama mo ang mga anak mo. Ilang beses mo nang iniwan ang mga Pilipino sa kasagsagan ng bagyo. Ilang beses na, minsan pumunta ka, nanood ka ng concert, at nag-attend ka ng kasal. Inuna mo ang mga yon kaysa tumulong ka sa Pangulong Bongbong Marcos o kaya tumulong ka sa mga biktima ng bagyo. Anong klase kang ina? Hindi mo nga magawang maging ina. Paano na kung ikaw na ang Pangulo ng Pilipinas? Mabuti pa si Leni Robredo noon, kahit araw-araw, almusal, tanghalian, hapunan, ang kinakain niyang pambabalahura at pagpapahiya ng ama mo, nagtatrabaho siya ng tahimik. Kontento siya sa budget niya at ikaw hindi ka kontento sa budget mo. At buhat itong 2025, wala pa akong narinig na proyekto mo. Samantala, ang Pangulong Bongbong Marcos, araw-gabi, umuulan, may sakit, nandoon. Tinitignan niya ang buhay ng mga Pilipino. Can you imagine, si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang nakita ko na pumupunta sa kasulok-sulukan ng Pilipinas para makita ang kalagayan ng mga Pilipino. Tinitignan niya ang mga magsasaka, kung ano ang problema nila, kung ano ang pwede nilang gawin. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, he is always asking to his country what he can do to his country. Ikaw, alam mo, kabaliktaran. Ikaw, Sara Duterte, you are always asking what your country can do for you.
And if you cannot get what you want from your country, sisirain mo. Ang kapal ng mukha mo talaga. Ang kapal. Wala ka nang ginawa kundi siraan. Ngayon, may video na naman ang kapatid mo. Bakit mo tinotolerate? Bakit hindi mo sasabihin kung talagang ginawa niya yon? Hindi dapat ito ang gagawin niya. Dapat hindi mo kukonsintihin. Pero ano ang ginagawa mo? Dinadivert mo na naman kay Pangulong Bongbong Marcos na pinopolitika kayo. Yan na lang ang defense mechanism ninyong mga Duterte. Pinopolitika kayo, pero sa totoo lang, kayo ang namumulitika. Bawat kilos ng Pangulong Bongbong Marcos, kahit na makakagaan sa mga buhay ng Pilipino, sinisira mo. Ikaw ang namumulitika sa Sara Duterte. Mahiya ka sa mga tattoo mo. Nakakainis ka na talaga. Hindi ka na talaga karapat dapat na maging Pangulo. Alam mo, sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo ito, noong kampanya talagang hinahangaan kita. Alam mo, nag-order pa ako noon ng sapatos na green at red pero hindi nakarating. Alam mo ba na nagkurtina pa ako ng red and green dahil sobra akong napahanga sa iyo. Nasabi ko matapang ka, na kaya mong labanan ang mga korupsyon. Pero hindi pala. Ikaw pala ang gumastos ng 125 million just in 11 days. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong sabihin na magre-resign ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos nagtatrabaho, ikaw, ano ang ginagawa mo sa bansa mo? Ano ang ginagawa mo? Sinisira mo, hinihila mo pababa. Na imbes na may 20 pesos a kilo na bigas na tuloy-tuloy, pinulitika mo. Sinabi mong dahil eleksyon, so sa pilitan ang COMELEC nang i-stop. At alam ninyo ito mga kababayan, nag-stop ang 20 pesos a kilo na bigas dahil kay Sara Duterte. Dahil sabi niya, lagi niya sinasabi na dahil eleksyon, kaya naglabas si Pangulong Bongbong Marcos. In this way, makaka-avail na sana ang mga Pilipino ng murang bigas. At dahil sa'yo, dahil sa mga comment mo, dahil sa inggit mo, at ayaw mong umunlad ang mga Pilipino, ayaw mong umunlad ang Pilipinas, dahil sa'yo, na-stop ang pagbebenta ng 20 pesos a kilo na bigas. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ang kapal, tuwing nasusukol ka, sinasabi mo, pinopolitika ka. Yan ang defense mechanism mo. You know, your defense mechanism is pinopolitika ka. Tapos, nagpapasabog ka ng kunwari joke. Ikaw nga lang ang nakita ko sa edad kong ito. Mas matanda ako sa iyo. Ikaw lang ang vice-presidente na nakita ko na nag-uudyok na patayin ang isang congressman kahit joke lang, hindi pwedeng joke yon. Nasasabihin mo, ibigay mo ang mansanas kay yung kandidato na si Apple. Ibibigay mo yon at ipapakain mo kay Joel Chua hanggang malunok niya at mamatay. Ikaw lang ang nakita kong vice-presidente na ganyan. Ikaw lang ang nakita kong vice-presidente na magsasabi na papatayin ang Pangulong Bongbong Marcos dahil bakit? Bakit gusto mong mamatay ang Pangulong Bongbong Marcos? Pangalawa na yan. Sinabi mo noon, gusto mo pugutan ng ulo ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ka nahiya. Dahil ano ang iisipin ng mga tao? Dahil gusto mong ikaw ay maging presidente.
Gusto mong ikaw ang maging presidente dahil hindi mo kayang lumaban ng patas. Hindi mo kaya dahil alam mo na hindi ka qualified. Alam mo na mahina ka. Kaya ang ginagamit mo ay yung lakas mo na manira. Yun ang lakas loob mo ang manira ng kapwa mong opisyal. Na dapat ikaw ang susuporta sa Pangulong Bongbong Marcos kung ano man sana ang magiging project ng Pangulong Bongbong Marcos, susuportahan mo sana. Hindi ka na sana mahihirapan, hindi ka na sana magkakasala dahil ikaw ang pipiliin naming magiging presidente ng Pilipinas. Pero ano ang ginawa mo? Sinalaula mo ang aming Pangulong Bongbong Marcos. Sinira mo ang kanyang pangalan. At ngayon, ang dami-dami mong sinasabi. Ang dami-dami mong sinasabi na sinasabi mo na naman na nakulong si F.L. Liza sa Amerika na wala ka namang ebidensya. May ebidensya ka ba? Kung totoong may ebidensya ko, ito ang tandaan nyo mga DDS. Gusto na ni Sara Duterte ang maupo. Gusto ni Digong na ang anak niya ang maupo bilang isang pangulo. Kung talagang may ebidensya na drug addict ang Pangulong Bongbong Marcos, noong unang araw na sinabi ni former Duterte, President Duterte na nasa ICC na ngayon, noong araw na yon, kung may ebidensya na, inilatag na sana niya, wala na sana ngayon si Bongbong Marcos dahil kami sasama sa inyo. Pero wala kayong mailatag na ebidensya. Puro kayo paninira. Hindi na kayo nahihiya. Sinira na ninyo ang Panginoong Diyos. Minura-mura na ninyo ang Panginoong Diyos. Tapos, hindi pa kayo kontento. Sisirain nyo pa ang pinili ng Diyos para sa Pilipinas. Walang hiya kayo talaga. Walang hiya. Wala na kayong kasing sama. Wala na talaga kayong kasing sama. Talagang wala na kayong hiya. Mahiya kayo sa mga tato nyo. Okay?